kanang gitawag nato sa mga katawhan sa Dios, which is ang Israel. So muna giwali ni nahalakbitan ni Pastor Kidi ganina. Kita kung imong tan-awan diri 1 Peter, si Peter nagingon ani didto sa mga Gentiles. Meaning pareha nato. Giingnan ta nga, you are a chosen generation. You are a royal priesthood. We are a holy nation and a peculiar people. Wala unta tay labot, pero we are privileged. So magpray ta. Among buhig dalagon nga man, salamat kay Ginoo sa imong kaayo, sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong paghatag sa higayon Ginoo nga makatindog diri sa imong pulpito. Salamat Ginoo ni Pastor Kidi, Pastor JK Ginoo ang gitagaan mi o privileged nga makatindog diri. Salamat kayo Lord God sa imong pulong o uban nimi karon sa among pagtuon ani tagay kaalam Lord God, tagay ko kaalam unsay mulitok sa akong baba Ginoo, nasa una-una kasing-kasing Ginoo, subay lamang sa imong pulong o mua nga panalangin kani sa matag usa na sa kuha Ginoo nga nagwali ani labi na sa Dios sa mga gapaminaw sa mga batan-on tanan mga bisita namo kung naaman gani Lord God ug nagapadayon mig pray especially kang Pastor JK nga magwali sa didto padayon sa Valencia. Tagay sa kaalam padayon Lord God. O nag-claim mi sa among sa kadaugan karon. Protektahi mi nga dili mi Lord God walay kakulian, walay trabaho sa among kaaway. Kaning tanan among gihangyo gipasalamatan pinaagi ni Hesus Kristo nga among Ginoo. Amen. Makalingkod. Okay? We are privileged. Kung maingon tag privilege, the definition of privilege kanang gitawag nato og kanabang naakay special right. Okay? Naakay special right or advantage or immunity granted. And this is available only on kanang gitawag nato particular person or group. Okay? This privilege nga atong gibasa, you are a chosen generation, a royal priesthood, holy nation, a peculiar people. Kana siya tanan didto ra unta na specific person, particular group. Didto ra unta na sa katawhan sa Dios nga mao ang Israel. Wala tay labot. No? Pero ang giwalihan ni Peter diri, kung imong tanawon Peter chapter 1, 1 Peter chapter 1, siguro na ko butang diya. First Hello. Okay. 1 Peter chapter 1, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Meaning, ang iyahang gisultihan nani is not Jews, kundili sa mga churches or mga saved nga naa aning mga lugar which is dili katawhan sa Dios. Okay? Muna siya kung maingon tag privilege, dili na sa tanan or dili tanan gitagaan lang ta or group of person or people lang ang gitagaan og pribilehiyo nga mahimo kang chosen, nga mahimo kang priest. Na kung imong tan-awon sa Old Testament, dili pwede sila nga mahimong priest. Sabi kung dili sila within Israel. Ang isulti pagali di a royal priesthood. Na ay royalty nga naman. Kung inyong nabantayan, kung nagbasa ta sa atong Bible, dili pwede nga with the time, no? Nga nana sa time ni, after the time ni Moses, nga nanay mga Levites, dili pwede ang king nga mahimong priest. Dili pwede ang king mahimong priest. Naagi king, naapoy priest. Pero sa gibuhat diri, sa atong gibasa in 1 Peter chapter 2 verse 9, naana siya sa tuah. Ato nang naangkunan. Privilege na siya nato nga mga tao nga naangkunan nato si Jesus Christ. Okay? If we say about privilege, kung imong tan-awon sa Old Testament time, kung imong kag chosen, okay? Una gyud nga gipakita sa Ginoo sa mga kanang iyang gipangpili. Okay? Open your Bibles in Exodus chapter 19 verse 5 and 6. Exodus chapter 19 verse 5 and 6. Exodus chapter 5
19, verse 5 and 6. Exodus 19, verse 5 and 6. Sorry. 19, verse 5 and 6. The Bible says, 5 and 6, Now therefore, if ye will obey my voice indeed and keep my commandment, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all the people, for all the earth is mine. And ye shall unto me a kingdom of priests and holy nation. These are the words which thou shalt speak to the children of Israel. In the Old Testament time, kung imong tanawon, ang gitanaw sa Diyos, unsa sila. Di ba? Ang gingon dire, the Bible says, if you will obey, you will be my people. Kung ikaw musunod, ikaw mahimo ka na akong katawhan. If you keep my commandment or my covenant, ye shall be a peculiar people to me. Okay? Treasure unto me and of all the people. And ye shall be unto me kingdoms of priests and holy nation. Naagyod first nakita sa tao usa ang Ginoo ning choose. If we talk about Abel sa iyang offering, gipili ni sa Ginoo ang offering ni Abel, it's because of sa iyang offering. Di ba? If we talk about Noah sa iyang pagpili sa Diyos nga mahimo siyang savior sa tanang tao, nakita sa Diyos ang iyang righteousness. Di ba? Nakita sa Diyos ana, and when Abraham ning obey siya sa voice sa tingog sa Ginoo, unsa iyang gibuhat? Ang gibuhat sa Diyos. Okay? Genesis chapter 22 verse 15. Genesis chapter 2. 22, sorry. Kakalibat na kong 22. Okay, verse number 15 and 16. And the angel of the Lord called unto Abraham, kabalutani sa story. I don't know kung balutanan sa diha nga hapit na unta gi-offer ni Abraham si Isaac kay mo'y gisulti sa Dios. And he said, Be myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thee, seeds and the stars of the heaven, and the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of the enemies, and thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Firstly, na ay nakita ang Diyos nganong gihimo silang katawhan, nganong gipili sila nga gamiton sa Diyos for greater purpose. Nakita. The question is karon, first chapter 9, First Peter chapter 2 verse 9. Giignan ta. It is evident kitang tanan kabaluta nga kita mo gipasabutan ni ye are a chosen generation. The question is, are you righteous with God? Di ba ta makasasala? No? Number one, with regards to the privilege that we have, it is very important nga masabtan nato ang realidad. Nga number one, the reality nga kita makasasala, kita dili righteous. Dili gyud unta ta mahitabo nga naay ani nga mga privilege kay ngano man wala. Ba? Kitsa may makaingon diri nga, oy, naluwas ko kay ngano man, naghatag na ako sa unang panahon. Diba? Or is either maayo kay ko nga tawo mo nang naluwas ko. Or is either, oy, Hudiyo man ko, naabot lang ko sa Pilipinas. No? Ilong pa lang nato daan, dili lang gid madawat nga pagka-Hudiyo. Diba? Feature pa lang nato daan, dili gid ta madawat nga pagka-Hudiyo. Okay? Number one, we are not righteous. But yet God choose us. Nahimo tang privilege. We are not righteous, pero gitagaan tag pribilehiyo sa Dios nga mahimo niyang katawhan. No? Open your Bibles, Romans chapter 3 verse 9 to 12. Romans chapter 3 verse 9 to 12. Romans chapter 3 verse 9 to 12. Okay, 9. Verse 9, ako masahon, what then? Are we better than they? No, in no wise, for we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Jews and Gentiles gani. Kung may ka called na gali ining mga Jews or muna siya,
God's people na gali na. Pero ang giingon diri sa atong pulong sa Ginoo, that you are all under sin. Tanan, as it is written, there is none righteous, no not one. Verse 10. Nganong importante ni nga masabtan nato, because the privileges manggod nga gihatag sa Dios sa atoa, okay, kinahanglan nga dili nato na angkunon nga ato. Walay ato aning tanan nga pribilehiyo nga nadawat nato sa atong pagka-Kristohanong kinabuhi. Wala. This is all credited because ang Diyos unang mo'y nag-offer sa iyaha nga, uy, ako mong himuon ng mga tao. Himuon ta mong priest. Himuon ta mong royal. Himuon ta mong holy nation. Ang Diyos mismo una nagsultian na. We are not righteous, but yet God gihatagaan tag pribilehiyo sa Diyos. Ikaduha, okay? Of course, kung imong tanawon, number 2, we are strangers. Okay? Ephesians chapter 2 verse 12. Open your Bibles. Ephesians chapter 2 verse 12. Ephesians chapter 2 verse 12. Ephesians chapter 2 verse 12. The Bible says, 2 verse 12, the Bible says, ingon siya, that at time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Wala gyud tay ato. Wala gyud ta, dili ta apil gyud unta, pero salamat ta. That time we are strangers, we are aliens in the commonwealth of Israel. Kung kag aliens, dili sa aliens kanang ginona niyo nga alien gikan from Mars. No? Makita na ninyo, like for example, kung naay mga kanang mga tagalaing nasud mo ni sa Pilipinas, they are called aliens. Dili aliens nga kuan na. Aliens meaning dili sila taga diri. And we are, sa gibasa na to, we are strangers and aliens in the commonwealth of God, of Israel. Dili gyud ta apil unta, wala gyud ta ilabot. The reality is, number 1, we are not righteous, dili gyud ta piliun sa Dios unta. Ikaduha, we are not part of God's people. Dili ta apil sa katawhan sa Dios. But the reality, number 3, nga masabtan nato, pasalamat ta tungod ni Kristo. We need to realize nga kinahanglan masabtan nato ba nga kaning privileges nga nakuha nato na dili ni because of kay ikaw maayo ka tungod kay unsa na ano because of race or unsa na dia. Kinahanglan masabtan nato nga tungod lang gyud ni Kristo. Sa ato mga players kinahanglan nin masabtan nato, nasabtan ninyo nga ang imong pagkaluwas dili tungod kay maayo kam dulag basketball. Murag dili ra pabagyod. No? Dili na sa atong kaugalingon nga kanang paningkamot. Dili sa imong butan manggug ko kuya mo nang siguro nga naabot ko diri sa church. Oh? Musunod manggug ko sa akong mamaya or isa either ano man. Maayo manggug ko nga kuan teacher mo nang naako diri. Maayo manggug ko magamit manggug ko sa ministry mo nang naako dili. It is only because of Jesus Christ. Galatians chapter 3 verse 26 to 29. Galatians. Chapter 3. Chapter 3 verse 6 to 9. Even as Abraham believed God, it was accounted to him for righteousness. Know you therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. 26:29, sorry. 26:29. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond or free. There is neither male or female. For ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed. Nganong naapil ta sa privilege nga naalang unta sa mga katawhan sa Dios tungod ni Jesus Christ. Dili gyud ni tungod nato. And kinahanglan masabtan nato ngayon the reality of us being privileged
ang realidad nga nahimot ang nakaangkon ta ning pribilehiyo nga gikan sa Dios, dili gyud na nato i-credit sa tong character, sa race, kung Pilipino man ka, nationality, physical attributes. Gamay ra gyud kayong mga gwapo nga kung mayon ka gwapo, pagwapuhay ning kanang pagkaluwas. Wala gyud maluwas siguro diri. Oh. Gamay ra siguro sila, di sa dumayong kami. No? Solely because of the grace of God through Jesus Christ. Maura gyud na siya hinungdan nganong naatani nga mga privilege because of God. And speaking of privilege, there's always a responsibility. Naatay responsibilidad. Same as kung inyo batang tanawon ka na atong driver's license, that's a privilege. Privilege siya. Nga naman, dili tanan pwede makadrive. Kinahanglan legal age, kinahanglan nakaikuan training, kinahanglan tanan naana siya before ka makadrive sa sakyanan. And then pwede na siya i-revoke. Nga privilege, pwede na kuhaon sa imuha. Kung panalitan, nakita nga you have something, nakadisgrasya ka, you're not underage pa ka. So dili na pwede. Na importante kayo sa diha nga nasabtan nato nga dili day sa tong kaugalingon nga nung naluwas ta, kinahanglan nga masabtan sa nato nga natay responsibilidad as kaning gitawag nato privilege sa nga mga Kristohanon. Gigamit ra ba ni karon usually during last nga election, mga feeling entitled, feeling privileged. Oh, nga kana bang hinaot unta nga dili ta mahimo or pareha sa ilang gisulti ani nga mga grupo nga feeling entitled, feeling privileged, nga ang kana bitong mga unbelievers dili unta makasulti ana sa atoa. Kaning mga baptist no, mga feeling privileged sa kaini sila. Mga feeling entitled na kaini sila. But we unsa di ay dili makita sa tong kaugalingon. No? Privileged sa pero dili makita di ay nga uy, katawhan man ni sila sa Dios pero dili makita sa ato. Dili makita sa atong kinabuhi. No? Dili makita sa atong kinabuhi. 1 Peter chapter 2 verse 9 that you should show forth the praises of him that have called you from darkness into light. Atong basahon kay warag nagkarambol-rambol to. 1 Peter. 1 Peter, sorry. It's a generation peculiar that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Next verse, ana. Next verse. Ano ba? 1 Peter, okay. And which in time past were not people of God, but are now the people of God, which obtained mercy, but now have obtained mercy. Number 1, sa responsibility na to, verse 11. Okay? Dearly beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against your soul. War, yung kagwar, kabaluta, gubot na siya. Ano man, before we have our old nature, naatay atong daan nga kinaiya ba? Kung pastoryahon tag daang kinaiya, pwede na ako ma-share sa akong papa. And you already know, tanan siguro, kabaluan na with regards to old nature. Ang ipasalamatan lang yun ako sa Ginoo nga akong mga ginikanan may una na luwas. Naman, so gi-share ni Ate Sami ninyo ganyan, especially sa mga kuan. Kung yung kagubot nga balay, wala na mas gubot pa siguro sa among balay. Before. No? Kay kung kami siguro ay nauna nagluwas, urag di maluwas among papa ug mama. Ang Ginoo kabalo siya kinsay iyahang unahog luwas, effective sa imuhang kinabuhi. Aron ikaw sad mo sunod. Diba? Kanumdum ko sa gingon ni Pastor Pastor Jojo. Nga kung wala na save si Pastor Chris, dili sad sila ma-save. Nga naman, nakita man nila nga there's kanang evident change ba sa kinabuhi sa tao. Tungod kay nakadawat sila or naangkonan nila sa Jesus Christ. Abstain from fleshly lust. Kay mungan kita, kung may kag-show forth, atong i-manifest si Jesus Christ sa atong kinabuhi. And we are called, kung imong tanawon, basahon na to. Okay? Kanang gitawag na to bag
We are the light man of this world. Di ba? Kita, ang kahayag aning kalibutan na. Pastor KD, wali siya nga, kita ang salt. Which is para mo preserve sa decaying. Muna yung ginahinay nagkadunot nga kalibutan. No? Open your Bibles in Matthew chapter 5 verse 16. Matthew 5:16. Manifest, kung yung ka, i-show forth the praises of Him. Ako sa din, nalimtan ako ni. Manifest God in your life. No? Kung yung kag-manifest, Matthew chapter 5 verse 16. Matthew 5 verse 16. Okay? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Light. Unsa ka importante ang light? Kita ron di ta mabuhi kung walay kuryente. Diba? Di ta mabuhi karon walay internet anan, kuryente, ngit-ngit, wala kag mag-claustrophobic kung ganitan kung walay kuryente. Wala kag masuffocate. Oh? At I remember, kaning ka-importante sa suga. Kaning akong papa, mahilig magyud na siya repair, o sahay, maabot na siya gabi eh. Ayun, guniti sa ning suga. Guniti sa ning suga, kay itutukan ng akong gipang kubi-kubi dia. Yung sahay, bata pa ta, ana lang taman. Dugay ba ani man ah. Pero kanang suga gali, malihis gali na sa iyang gituyo. Gubot na sad. Nga naman, inanak importante ang suga. Nga may direct or makita ang imong pagkakristohanon or atong pagkakristohanon dito sa mga tao. Atong ipakita sa mga nangit-ngitan. No? Number 1, we have to avoid or abstain fleshly lust. Abstain from fleshly lust. Okay, open your Bibles in Galatians chapter 5 verse 19. Galatians 5 verse 19. Galatians chapter 5 verse 19. Nana? Ako pa din may wala, sorry. Galatians chapter 5 verse 19. These are the works of the flesh. No? Galatians chapter 5 verse 19. Naman to. Pati ba naman? Galatians chapter 5 verse 19. Now the works of the flesh are manifest. Unta ang pagmanifest ani si Christ ang atong i-manifest. Dili ma-manifest ang kaning buhat sa atong unod. Okay? Which are these? Adultery. Daghan na kayo kung imong tanawon karon, Pastor JK, so nagwali siya. Nagwali siya nga kanang bitawng about David with regards to adultery. Oh, nga unsa na siya makadaot. How would you believe na nayo sa Kristohanon? Kristohanon ka. Nag-share ka sa pulong sa Ginoo, nya naibawan niya ay ikaw you're committing adultery. How would that affect? Is it a light or dili makita ang kahayag sa imong kinabuhi, ana? Dili makita ang imong kahayag sa imong kinabuhi. Dili makita si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Dili wala nimo gi-fulfill ang responsibility nimo isip usa ka privilege nga Christian or privilege nga tao. Oh? Daganda, common nga makita nato sa kalibutan, nahimo na normalize na nila. Oh, daghang mga klase sa adultery, naigitawag nila legal adultery. Sa may legal adultery, meaning na-divorce pero buhi pa. Then nagminyo na sa lain or lahi na pud ang kakuyog. Those are legal, kanang gitawag nila legal nga kanang gitawag na adultery. And dili, no? And we should not conform sa kalibutan. No? Daghan kayong mga butang nga orag ato nang i-pattern na lang sige lang taglantawan ng mga telenovela, tanan-tanan. Nga ang ilang isyuan ano man? Tiyo mo na pamilya or kanang husband and wife. Sa diha nga namin nyo mo, you become one flesh. Dili ka pwede mo ingon nga gaay kong privacy. Amen? Dili pwede nga mo yun ka nga tagaay kong privacy. Nga naman, you are one flesh. You are one. Diba? Diba, nurag lisod kayo, depende na sa unsa na nyo.
Usa sa akong di man ni maulaw siguro ang asawa. Actually I can trace or matrace ako si Aryan. True kung wala, especially kung mag-internet siya, kanang magbiyahe siya, ako nang ginahimuon. That's for safety. Nga kabalo ko nga maabot siya asa siya, safety siya. But I will not use that one nga kanang bitong muhatag og kaning negative impact para sa iya. No? Kung sa tong gusto mo duol lang mo. Unsaon na to na. No? Pero again, balik tang nga naman, we have to preserve, you have to be a light of this world. We should not be dealing with those kaning gitawag na tog mga fleshly lust. Why? Number 2, fornication. Kaning mga batanon. Fornication. Ha? Unsa may tuyo gyud ninyo nga mga yabman mo. Honestly speaking, real talk ba? Unsa may tuyo gyud ay nato nganong nanguyab to sa una. Nga uyab mo sa una. Pero pasalamat ko, isa ra gyud ako ang ex. Akong ex-girlfriend, ako ng wife karon. Diba? Muna sa ato, naman, kasagara na sa ato ang nauna. Muna maguna karon, ginapakita. TikTok, tanan-tanan, unsa imong mabasa karon, kasagara nag-engage into padulong diha ba nga mga works of the flesh, fornication. No? Nga teenage pregnancy, makita nimo ano, kung may fornication good outside marriage siya. Meaning you are doing that one, you are doing sex and pakighilawas outside marriage. We know nga kana siya is a gift of God para lang na sa mga minyo. Kamo nga wala pa, nag-eskwela pa, maglisod pa kayo mag-answer sa inyong module, muna balik-balik ko na to dire. Focus sa mo sa Ginoo. You know? Hulata nga ang Ginoo mahimot sa imong kinabuhi aron ikaw unsa na di among giampuan dito, moabot sa saktong panahon, mag-abot rasad mo diri sa altar. Ba, nga walay kon ba tago-tago. Natunog ni pastor na office pa sad ko sa kwan. Sa health center. Napatawag sa principal. Pero again, you have to correct. Ana, unsa man dai rason nganong inyo nang gi-engage or nganong inyo nang ginabuhat. Ay nagugma na sa inyong edad karon. Bakak yung na siya, kumingon ta. Diba? And then, number 2, uncleanness. Okay? Uncleanness, lasciviousness, pareha rin eh. Kaya yung kag lasciviousness, more on ning imo nang ning lihok, gikan sa imong utok ba, imo nang gihimo. No? Daghan na kayo, mga sites nga pwede na to sudlon karon. Unsa na mga movies nga inyo lang taon. No? Mga batanon. Daghan na. Sumuna nga, kung Kristohanon ta, likayan nato ning nga mga fleshly lust. Lasciviousness. Next verse. Okay. Taas pa niya. Galatians chapter 5 verse. Okay. Uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, simulations, wrath, strife, seditions, tanan-tanan. Kung ato pa ng tagsa-tagsaon, dili na itong human. Already, i-discuss na ni, or i-explain na ni Pastor JK, Pastor Kiddy last time. Idolatry, modern idolatry karon. It's either career na nimo, imong business na ang imong gipagginoo. Witchcraft, sorcery, pharmakeia, drugs. Mo na siya, appeal na siya. Hatred, variance, emulations, wrath. Usahay ra ba ka na? Muna na yung wrath, kasagara ka na bitong naaka sa dalan. Mga road rage. Wala ra bagito pasensya usahay, especially kanang mga kabalo bitaw ka nga naa sa kasakto, nya sila sayop. Lami gyud kay panghagis. Pero balik ta ba? Anak ta sa Dios. Nabo? Munang tanawon ninyo nga nay usa ka grupo nagguan sila nga naa sila yung mga stickers sa ilang sakyanan. Kanang warag fish bitaw. Fish, amot sa na sila nga grupo. Basta fish nga sticker. It means nga nakuha na sila kanang warag Jesus Christ nga grupo ba? Ana sila. Okay? Pero ang drinayban, ang unsa na diya, dili, so dili makita dito. Again, dili manifest si Christ sa atong kinabuhi ana. No? Seditions, kanang mag-cause og ganang division sa church. Rebellion. Oh. One time nga ito iligan, istorya ni Pastor Ruben, dako kay siya, nagka-problema siya sa iyang health actually. It's because the church are, naikuan ba? May problema sa church. Kaya naay mga members nga kanang gitawag na ito, magbuot sa pastor.
dili na to nabuhaton taas Christian nga naman dili makita dili madayag nga kita anak sa Dios ga usa gali ang church gali nga bulag-bulag dili na maoy gusto sa Dios nga ma-manifest atong kinabuhi. Okay, that's the work of the flesh. Number 2, responsibility nato is balik ta 1 Peter chapter 2 verse okay, that's the work of flesh. Importante lang kailangan to how to control it. Walk in the spirit, no? Maglakaw lang ta diha sa spirito nga gihatag sa Dios ato, which is the Holy Spirit. Kanang tanan ng mga butang maabot sa ato okay? Posible na temptation sumabot na siya dira, but because of the Holy Spirit nga naa nato mo na siya mag-remind sa ato ang oy anak ka sa Dios. Anak ka, Kristohanon ka, you are no? Naay mga privilege nga naa sa imuha. Ayaw sayang nga ang privilege nga gihatag sa Dios para nimo to destroy the church. It's because wala nimo gisunod ning mga responsibilities. No? Anto, 2 Corinthians, 1 Corinthians chapter 2. Balik ta, narata dito, nagtuyok. 1 Corinthians chapter 2, verse 12, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may be by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Zaman, honest conversation with the Gentiles, meaning, karon luwas man ta, kinahanglan day importante nga ipakita na to, nga tinud-anay ang atong pag-atakatar, ani nga mga unbelievers, ani mga players nga naa diri, dili kay tungod lang, kay naa kay gusto makuha sa ilang, unang imo na silang paningkamutan nga makasimba diri. Nga naman naabay, kadungog ko na mga pastors maingon nga, ato ning suliningon si Kwan, may nalang ni madugang sa offering. Dili. Kinahanglan di ay nga honest. Daghang mga translation sa Bible na atong tanawon, ano mo nang makita gyud natong diferensya sa kanang King James. Ang ilaha dia is good conversation. Kung ka good, pwede na ako ipakita nga good, nga ako ang the way of life nimo, but dili ko honest. Pwede nga hypocrisy ang among ipakita. Imong ipakita or atong ipakita sa isig ka Kristo, isig ka bisita baka diri or sa mga tawo nga naa nagpalibot nato kung asa magalit tagibutang sa Dios. And God don't want that, no? Dili gusto ang Ginoo og hypocrisy. Matthew chapter 23 verse 3. Matthew 23 verse 3. Matthew chapter 23 verse 3. The Bible says, all therefore whatsoever they bid you observe, that ye observe and do, but do not ye after their works, for they say and do not. Dili ta pwede nga taman lang sa baba. Kita nga Kristohanon, dili ta pwede nga moingkan mo claim ka koy anak ko sa Dios. And it will reflect ang unsa ang Dios atong kinabuhi. Nga bay lang ta mo storya, may lang ta mo tabi. But we are not doing it. Okay? Ana si Black Eyed Peas, practice what you preach. Practice what you preach. Unsay atong gisulti, atong sundon. Usa sa akong ma-remember gyud ni Pastor Chris every time katong nanglaag mi og kuyog mi dito sa Kamigin. Sa dihang nanghawa nami sa lugar nga among gistayan. Even the basura, tanan limpyuhan, kwaon na diha tanan. Ngano man. Kristohanon man kata. Anak man kata Diyos, pero anak sa Diyos, pero nakita dito, damak man din mga Kristohanon. Damak man din mga Baptist. Diba? Muna nagkatawa na noon ko last time nga nanglaag mi og Cagayan. That's Holy Week. Nahulog ang bag sa sakyanan pag open. Then ay straw ay kaning kuan ba na juice kanang pep bitaw nga kuan. Sa cellophane baka nasa juice bitaw. Zesto mga nana. Pagkahulog abi na ko gikan to sa amo. Daan dito sa daan dito. Akong gibit-bit. O asa ni gikan? Daan naman na di adong anas mama. Daan naman na di adong ko. Mo lagi ni sa akin nga naman. We want nga muhatag impression sa ilabang. Lahi tang mga Kristohanon. We are a peculiar people. Dagang moingon nga posible. Na makita na moingon nga evildoers kay sumpay diri kung imong basahon to in 1 Peter chapter 1 nga maglantaw sila sa atoa daghan. In Old Testament times ang ilang tan-aw sa mga Christian mura sila mga pagan.
nga dili gatuo subay sa ilahang custom ba? Subay silang custom. Kita posible gad ako honestly speaking sa diha nga nagdako ko namantas Katoliko, di man siguro tanan diha. Nakita na ko kana nga orag ang imong religion mo orag yung tinuod ba? Nga kaning mga nagsimba diri uy mga kuan mo man sa mga atheist man sila kay wala man sila yung mga Diyos diri sila tubangan. Oh? Mo na siya urag kanang naa mindset sa mga tao. But tungod sa imong gipakita sila, uy, dili man din ni sila. Dili man di ay ni inani ang tinuod nga Kristohanon. Maayo man din ni sila or nadayag ang Dios diha kanato tungod sa imong gipakita sa mga unbelievers. Tungod sa ato ipakita dito sa mga unbelievers. Oh? The responsibility number 1, kinahanglan we have sayings of fleshly lust. Number 2, we have to be honest in all our conversations sa mga unbelievers. Tinud-anay ang atong pagtabang nila, unsay isulti nimo diya imong buhaton kay nga naman tinud-anay ang imuhang tungod kay na kay Kristo. Tungod kay na Jesus Christ. Nasa gud na numduman. Balik. Kanay Kristohanon diri, nagpuyo gid diri sa simbahan, then ana siya Cebu. Wala na siya sa simba karon, tuwa na siya sa laing dapit. Sa diyan nagsurya mi, nagaingon gid siya. Kani bitaw mga baptist lang no? Mga hipokrito. Which is not actually sa ko pila edad nako ato. Or after graduate nako sa college, nang trabaho ko didto, and then nakasturya mi. Nga pag uli nako sa balay, urag nagkalayalis man mi atong sa mong mama ug sa papa siguro. Muna kay mga hipokrito. Muy nagawas akong baba. Isisuko kay ko mama. Pero actually dahil kung imong naon sa iyang pagkinabuhi nga naa siya di sa simbahan, ang iyang gipakita di ay sa iyang pagkakristohanon, hinipokrito ra di ay. Ano man, makita man, wala naman siya karon. I don't know kung gahatag ba mag-offering. Pero wala ba? Nga nung nakaingon siya ato, kay mo di yung gibuhat. And it should not be, or possibly, mo yung buhat. Dili na nato buhaton natong mga Kristohanon kay nga naman we can sense kung tinud-anay ang usa ka tawo sa iyang mga gipang pakita sa tuwa. No? And then number 3 kinahanglan nga unsa na? Verse number 13. 2 Peter chapter 2 verse 13. 2 Peter chapter 2 verse 13 kani kinahanglan nato ni masabtan nga kung ikaw nagpakita ka nga ikaw Kristohanon, kita privileged ta to have this sa atong ginabuhi. May special right nga naa nato tungod sa gihibo ni Jesus Christ. Number 3 verse 13, submit yourselves to every ordinances of man. Kinahanglan nga atong ibabaw or atong kaugalingon sa mga ordinances of men. Unang-una sa government, importante ka na siya. Sa atong gobyerno. Bisan pagkinsay mo daog, managingon nga, bisan pagkinsay mo daog diha, sa gingon ni Pastor Kide, support, nga nung nagpula siya, suportas gobyerno. No, kaya nga naman, kaya kaning law nga ilahang gi-implement diri para man ni sa mga evildoers, dili ni para sa mga nga kanang bitong naghimo ka maayo. We have to do that, or kinahanglan nga atong makita nga we are subjecting ourselves unsay mga gisulti sa balaod. Protocols. Diba? Kaya dili man na para sa ato, para man na sila dito. Manang mga mahadlok na martial law ng uban, kaya nga man, kabalo man sila nga dili ang ilang gibuhat sayop. Pero kita nga, we are trying our best by kanang gitawag sa grasya sa Ginoo nga mosunod sa balaod, sunod sa pulong sa Ginoo, nga mahadlok man ta ana. Dili man kita ang after ana. Katumang mga naghimo sa laod. Sila man mo igikod. So we have to be subject ourselves on the authority nga naa diha unang-una sa atong gobyerno. But again, kinahanglan sabta nato Acts chapter 14 verse 19. Acts 14 verse 19. Acts 14 verse 19. Sakto ba ni? Acts chapter 14 verse 19. Wala galing sayop galing niya akong nasulat to. Sayop ang bulpin ani.
It means that, kung gusto na ko ma-share din sa inyo is kung dili lang na sukwahi sa pulong sa Diyos. Subject yourselves to the ordinances of God or ganito sa government. Kung dili na siya sukwahi sa gisulti or gisulti sa pulong sa Ginoo. Okay? Kung sa'yo pa kong bulpin pagsulatan nila. Or di lang yun ako mabasa kung agi. And number 2, kinahanglan masabtan na to, subject authority, the government, and then sa imuhang masters and employers. 1 Peter chapter 2, verse 18. Balik ta. Daghan man gyud diri nato naagyon tag empleyado. Dili makita nga ikaw Kristohanon nga kung apil ka sa group chat sa inyohang mga kauban nga nang libak mo sa inyong amo. Ikaw pa mo idagag comment compare sa mga unbelievers dito nga nimo nga kauban. So dili makita ang Diyos sa ato ang kinabuhian. Colossians chapter 3 verse 22. Open your Bibles. Colossians chapter 3 verse 22. Colossians 3 verse 22. Okay. Sige sa pulong sa Ginoo diri. So, servants, obey all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. Mo biyan ang nagampot ang mahimutang panalangin kung asa mo nga gi-employee kay nga naman should be nga ikaw as Kristohanon makita didto sa asa ka sa imong employers nga ikaw lahi gyud ka o lahi ka nga pagkatao, lahi ka kay nga naman Kristohanon ka tungod kay naa si Jesus Christ diya sa imuhang kasing-kasing. Okay? And then we have to submit to authority to our parents. To our parents. Ano mga bata kari, mantag na i-video ato, ipanghampak ni sa ilahang mga dagway, kanang mga obey. Obey right immediately. No? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mga bata, makikita mo memorize. Pero ipakita ninyo, sa ana, bisan pag inyong ginikanan, dili paluwas. Kung na, nagsimbahan lang, or sana diya, ipakita nga na-eye changes sa imong kinabuhi ikaw kung yung people ka. Ang mga players ato, himo ang mga players, pakita ninyo nga ning respetar mo o ning submit mo sa inyong ginikanan. Okay? Dili pwede nga karon tanaw niyo mga bata karon pag singag-singagan lang ng mga ginikanan. Usa sa ako nakita sa kanabitong spoof ni Telma, never gid na siya nga ning singgit sa iyang ginikanan. Ano mo ba, no? That's a normal nga kan. Iyang ginikanan, grabe kayo ngayon, pero hinay ra kayo istorya. Hopefully kita, kung kamo nadawatan na ni Jesus Christ, himo mong anak sa Dios. Let's start with our submit your authorities na asa kung asa ka. Okay? And then number 4, sa imong husband. The authority, especially mga wife. Submit your authority sa inyong husband. Own husband, ha? Dili kay lain nga husband. Okay, muna siya. Lisod kayo mga Kristohanon ko. Pero ang inyong balay grabe galagubo. Ano man? Gasigig away kay nga naman ang asawa dili mo sunod sa bana. Oh. Dili makita si Jesus Christ ana sa inyong kinabuhi. Mga asawa, namagi mga asawa nga maldita. Salamat ko sa akong asawa nga panalagsa. Itong libakon kay naman sa dito. No? And then lastly, the authority sa ato ang church, which is ang atong pastor. Submit the authority sa atong pastor. Nga naman, for they watch for your souls. Kaning kamot na sila tuon, aron mapakaon mo. Gihimo nag-policy para maprotektahan mo, pero kamo mo mangitag pa maagi nga inyong i-underground ang policy. No? Unsa man paggaluwas sa inyong ginikanan nga kamo, kabalo inyong ginikanan nga kani siya policy sa church kinahanglan sundon nga ikaw wala ni sunod. Unsaon Manila pagsimbag padayon ana. Unsaon man pagsimba anang inyong mga parente, atong mga parente, di tayo tempted ani. Oh? Even the simple policy sa church dili nato ma-follow. Oh? Unsa na lang kaha. Okay? For they watch for souls. Gabalota nga ang ato mga pastors, they are given according to God's heart para sa ato. No? Di ta pwede mamilig, pastor. In the district sa mga umaabot nga district pohon. Okay? Kung mo na gibutang sa inyong district, okay, pasalamati ang Ginoo. No?
Dapat si Kuan, nana din, si Kuan, ako, gusto ako kang kuya Kuan, kang preacher, ana. Hinaot nga, dili ta mahimong ina nga church. No? We're making that one aron pag-improve sa to sa delegation sa trabaho, not to compete with each other. Muna sige nga ni Pastor Jakey. Hapit naman tayo Kuan, hapit naman hapit na i-lunch out. Lunch out. Kaning preachers at or kaning tawag district. Pero unta dili na siya mahimo na tang competitive. Kada dapat mag-visitation kita kay aron mas daghan ta speakers aning. Dili no. Kinahanglan masabtan nato na the responsibility that we have. Kay ngano man naay mga tawo nga mobasa sa Bible, naay wala, mostly unbelievers do not read the Bible. Pero ilang basahon ang imong kinabuhi. Okay? Basahon nila kung unsa ang imong kinabuhi. And through your life, makahatag sila question ba, nganong inani man ni siya? Nganong mo sila diri? Nganong musimba sila? Nganong, the legacy nga, nganong di magyuna sila modula og Sunday? Diba? So muna importante na to, nga masabta na to the responsibilities that we have. Privilege man ta. Ang kanindot lang sa atong privilege, dili na matanggal. Kanang atong mga driver's license, pwede na iwan kung masayop ka. Pero ang privilege, ang gihatag sa Diyos ato, it's eternal. Naana na sa ato. Pero ato lang, okay? Show forth the praises of Him that get you from the darkness into light. Ipakita o ipadayag si Jesus Christ ang kinabuhi. Usa sa mga nakita nato diya, verse we have the reality nato no, and then the responsibility, the lastly and the revenue. Revenue, kung yung revenue, unsay ginansya nato sa diha nga nadawatan nato si Jesus Christ. We are owned by God, number one. Nahimutang sa Dios. Nahimutang kanang tao, kita, we are the people of God. Nahimutang katawhan sa Dios. We became God's people. No? Taganda, ang Ginoo mo dwell sa tua, nagprotektar sa ato, muhatag sa atong shelter. Same with the giunsa niya pagakatar ang Israel during the kanang gitawag nato sa Old Testament time. Giunsa niya paghatag provision. Usa na sa advantage ato. Privilege pa ta, at the same time napatay ginansya. Napatay revenue gakakuha. And ang Diyos mo shelter sa to, and lastly, tungod sa atong priesthood, we have direct access and authority in God's kingdom. Oh. No, sa unang panahon, ang katong high priest lang pwede makasulod. Oh, pwede maka-offer, pwede maka-pray, pwede makastorya sa Diyos. Oh, maka-offer, pero tungod sa gibuhat ni Jesus Christ, sa dihang nagpalansan sa cross, the veil sa temple na putol o natunga. It means that gi-open sa Diyos. Sa kinsaman nga mutuo ni Jesus Christ, we have the access and authority nga naa sa mga priest sa ari sa tong kinabuhi. Importante nga masabtan nato, we have to understand the reality, number one, the reality that dili tungod sa tong kagalingan, it's because of Christ. And because of that, gibuhat ni Christ sa imong kinabuhi, natay responsibilidad. You have to make the responsibility. You have to fulfill the responsibility nimo as Christian, as anak sa Dios, as a people of God. Kinahanglan natong i-fulfill ang responsibility. Revenue will follow. Ginansya will follow always. Unahon sa nato, fulfill. Privilege man natay buhaton, natay responsibility. So you have to make, or atong himuon ang atong part, isip po sa kakristohanon. Manifest God in your life. Manindugtang magprita. Munggoy galing naman. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa imong pag-uban. Salamat Ginoo nga ikaw maayos ang kinabuhi. O nagpray mi nga ikaw may mga himaya Ginoo o masidunggan. Naprayan mig pray Pastor Jakey sa pagwali dito. Sa mong pagbulag-bulag karon Ginoo, pray nga ikaw may mga panalangin o maghatag protection sa matag usa nga moabot mi sa muntag sa tag sa panimalay nga walay kakulian. Tanang dungog himaya mo ibalik kanimo. Wala may mahimo kung wala ka. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, salamat Preacher Clyde. So Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Maayong hapon sa nan, teachers, Sunday school teachers, juniors, paubo.